kapatid, trending tonight. Dapat na nga bang iban ang social media sa mga bata? Mainit ang debate tungkol dyan, partikular sa mga pinapasok na online games sa mga bata. Eto nga ang tanong, kakayanin ba ng mga menor de edad ang walang Facebook, walang TikTok at walang YouTube, ang social media? Alam nyo, Lord, Miss Mayan, dito papasok yung memories natin ng mga batang na yun. Sa ating panahon, yung talagang walang social media, walang gadgets, ang ginagawa lang natin pastime is maglaro sa labas. Baka naman magalit sa atin ng Gen Alpha nito pero siguro tayo ay testimony na kaya naman, parang okay naman kami. Mabubuhay pa rin kayo. Marirealize Tito Lord. ang ganda pala ng buwan, mga ganyan. Lalo na nung 90s, uso yung mga sunod-sunod na brownout noon. Kapag aaralan mo talaga yung kalangitan. Pero bukod dyan, kasi ngayon may usapin doon sa jurisdiction ng mga batas ng Pilipinas. Sa Meta, sa Facebook, matinding usapin yan. At Kinover ko yan kanina. mamaya ipag-uusapan natin yan. Pero malaking reliance ng Pilipinas sa Facebook. Diyan yung mga announcement ng mga school, Walang mga pasok. pasok, yung mga messenger groups. My God, wala tayong mababantaran ngayon kung wala yung messenger group ngayon. Tsaka, alam mo, let's face it, pero hindi naman talagang bentahe. Research, mas madali talaga mag-research at this time, at this age, Pero siguro ang na-miss ng mga kabataan ngayon, wag kayong magagalit sa amin, Tumbang preso, patentero, Langit tagu-tagu, lupa. langit lupa, favorite mo, text, What's that? Cholet. Ay, wow, iba. At dahil dyan, hindi alam ni Lord ang langit lupa, impyerno. Tito talaga eh. Narito na ang malalaking balita sa Frontline tonight. Kahit binawi ni Orly Guteza ang kanyang testimonya, desidido pa rin ang ombudsman na kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Meron pa raw kasing 28 testigo laban sa kanya. Pinalutang ng baha ang problema sa basura. Ang DENR pinagpapaliwanag ang mahigit 150 kumpanya na ang ambag ay basura. At 3 magkakapatid ang nagsa-celebrate ngayon ng kanilang birthday. Yes, mga kapatid, same silang pinanganak today. Pero hindi sila triplets, ha? Pumalag ang kampo ni Mike Defensor sa pagbawi ng salaysay ni Orly Guteza sa flood control scandal. Iginiit kasi ni Guteza na pinilit lang siya ni na Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Guteza, sina Marcoleta at Defensor ang may pakana umano ng kwentong pagde-deliver ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayaw pa nga raw sumunod dyan ni Guteza noon. Ang kaso, Lord Johnny, napilitan daw siya dahil sa takot at promise na pera. Pakinggan natin yan. Sinimulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang pinabit na yun. Nag-promise ng ka sa educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Pero may iba pang pangalan na dinawit si Guteza. Kasama sa bago niyang salaysay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pinakontak daw sa kanya si Guanzon para raw tumulong mag-revise ng salaysay. Pero banat ni Guanzon, sinungaling daw tong si Guteza. May isang biglang pumuntak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi, bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng apelado. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and maniniwala ba sa Guteza na mag-aabogado ako para sa'yo? No comment pa silang Marcoleta at Defensor na parehong nakakulong sa kasong plunder. Pero sabi ng abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio may pumilit daw kay Guteza na bumaligtad. This is nothing new. It does not come as a surprise. Magre-recant yung mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration.
May inilabas ding picture ngayon si Attorney Levito Baligod. Siya yung abogado nung nagpakilalang 18 bagmaniko na ilan sa kanila ay bumaliktad na rin. Sa picture, kita si Guteza na kasama ang mga maleta. Sangkot daw siya sa paghahatid ng mali-maletang pera. Sabi naman ng ombudsman, hindi na bago yung mga ganyang pagbaliktad. Tinawag pa nila yung classic pressure tactic. Pero hindi raw yan magiging hadlang para sa ikakaso nila kay Romualdez. Ako, lalo't meron daw silang 28 witnesses laban sa kaniya. Pero itinanggi naman ng kampo ni Romualdez ang haka-hakang siya ang nagpabaligtad kay Guteza. Doon naman sa 28 na witnesses laban sa kanya. Aba, hindi pa raw yan nababasa ng kanyang kampo. Pero muli nilang giniit, wala raw solid evidence na mag-uugnay kay Romualdez at sa bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Wala man lang forensic evidence or object documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso. Sabi naman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga noon sa flood control scandal, ang ombudsman na raw ang bahala sa pagbaliktad ni Guteza. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga official. Mabilis po. Etong pag-recount kaya na tong star witness, ano kaya magiging impact nito sa flood control projects? Magiging malakas kaya yung case o hihina? Yung Blue Ribbon, kakasabi nga lang ni Senator Erwin, bibitawan nila yung sa flood control investigation. Oo, parang Moira lang yan. Pinapaubayan na nila sa ombudsman. So, dahil ombudsman yan, hindi natin alam kung ikakalakas ba yan, ikakahina pa yan. Alala ko, classic yung testimonya ni Guteza noon. I'm sure nando ka noon. Yes, I was about, sige, go. Yung Natagdagan ko yan. may binabasang, kumbaga, at Affidavit. nakahandang testimonya to si Affidavit. Guteza. Surprise witness supposedly nila Marcoleta. At nung nag-adlib ng konti, pinagalitan pa ni Marcoleta na. oo. Basahin mo na lang kasi. Sana pala pinlay natin yon. Pero alam mo, Lord Johnny, maganda rin pag-usapan. Gaano ba kabigat? Sabi mo nga, makakahina ba, makakalakas ba? Gaano nga ba kabigat yung testimonya din talaga ni Guteza nung oras siya sa Blue Ribbon? Actually, siya talaga yung nag-link directly. Nung wala pa yung 18 bagman, siya talaga yung unang nag-link directly nung flood control kay dating Speaker Martin Romualdez kasi siya yung una talagang nagsabi na naghatid siya ng mali-maletang pera kay Zaldico at kay Romualdez. So kung tutusin, medyo malaki yung binitawan niyang testimonya doon. So, ay bagay din yung nirecant nga niya. Hindi naka-indicate kung magkano yung halaga na in-offer sa kanya supposedly, pero kasama daw dyan ang scholarship ng anak niya. Oo, pero ang motivasyon, ano ba yung motivasyon niya para sa pag-recant? Na kinakabahan na raw siya para sa buhay niya. Kasi same day pala Matagal siyang nawala. Matagal siya nawala kasi same day na nag-testify pala kasi daw siya. Oo. Paglabas sa paglabas, nawalan agad siya ng escort at sabi niya, pinapirma raw siya ni Marcoleta na parang pinatapos na yung Actually, ugnayan. nag-message ako sa camp ni Senator Marcoleta, baka nanonood sila. Naghihintay pa tayo ng response, kasi maganda talaga makuha din naman talaga yung side nila. Kasi medyo mabigat din yung sinasabi ngayon nila Guteza na siya yung nasa likod daw or isa siya sa nag-coach. Pero bago ko lang natin tapusin, kung sakaling wala na kayong sabihin, naalala ko lang, si Senator Ping Lacson, medyo magaling talaga siya tumingin ng witness, no? Ever since, wala siyang bilib dito kay Guteza. Ever since, pinaghihinalaan niya talaga to. At ngayon, sinasabi nga niya, hindi na ako nagugulat kasi coached witness talaga yan ni Marcoleta. Basahin mo na lang. Ikaw nga, di ba? Oo. Basahin mo na lang kasi. Maganda nga pala yung point yun, na yun. yun. Itinapos ba nila yun bago kaya nagsimula? Basahin kasi. Huwag kang nag-a-adlib, Lord Lord. lang. Samantala, kinalampag naman ni Senador Risa Ontiveros ang Meta dahil sa nagkalat pang mga video ng naganap na school shooting sa Zamboanga City. Hinihiri tuloy ang social media ban sa mga menor de edad. Sabi, sa pagdinig sa Senado, giniit ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC na pinatanggal na nila ang lahat ng kopya ng nasabing video sa Meta. Pero sabi ni Senador Ontiveros, meron pang mga natitira pa rin mga kopya. Paliwanag naman ng CICC. Hindi nila agad matatanggal ang mga natirang video dahil kailangan pa yang i-request daw sa Meta. Hindi rin kontrolado ng CICC ang community standard sa platform at wala rin daw silang
jurisdiction dito. Tingin tuloy ng CICC, mas mainam sana kung magkaroon sila ng kapangyarihan sa online platform sa pamamagitan ng isang batas. Narito ang sinabi ng CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso. It creates harm, whether it's misinformation, disinformation. In extreme cases, these school shootings, violence, and yung mga extreme violence na pinapakita ho. And it's being rewarded by virality. It's being rewarded by sharing. Kaya ho, ang ginawa ho talaga natin, apart from talking to Meta, we directly talk to our netizens para hindi na ho i-share yung video na yun. I think the solution lies in acquiring jurisdiction over the platforms. Kasi ho, ngayon nakarely lang tayo sa community standards ni ho nila. Nakikiusap pa rin ho tayo eh. Nakikiayon pa rin ho tayo sa kanila. Instead of, maybe when we acquire jurisdiction, we propose also in our country, eto, isama nyo sa community standards. Samantala, muli namang nanawagan ng social media ban sa kabataan. Senate President Sherwin Gatchalian, naniniwala ang senador na malaki ang impluensya ng social media para maghasik ng karahasan ang mga kabataan. Kabilang sa inihain na Social Media Safety for Children Act o Senate Bill 2066 ni Gatchalian ay pagpapatupad ng safeguards tulad ng age at identity verification system. Samantala, si Luis Antonio Cardinal Tagle naman nanawagan sa mga magulang na gabayang mabuti ang mga anak. Mahalaga raw na palakasin ang relasyon nila sa mga bata at huwag hayaang video games, cellphone at artificial intelligence ang gumabay sa kanilang pag-iisip at kilos. Ito ang sinabi ni Cardinal Tagle. Kung sa inyong hapagkainan, lahat kayo, mag-asawa, pati mga anak, ang tinitingnan cellphone at hindi ang bawat isa, wala namang puso ang AI. Walang puso ang mga games. Tao lamang ang may puso. Ang tanong dito kaya ba? Kasi, ito lang Philippines kasi is considered one of the world's most social media active countries. Actually, tayong Pilipinas ang pinakamadami talagang users of social media. Correct. Okay. Ikaw na sumagot Walang muna. jurisdiction ang gobyerno natin sa Meta. Pero pwede nating igiit yung ilang mga batas Standards. natin Okay. na pag hindi umayon doon sa mga batas natin ay maaring ipatanggal sa yung content. Halimbawa, yung cybercrime prevention. Ito noong April 2026, pinili talaga ng gobyerno natin na i-take down. Ito yung sunod-sunod ng mga fake news. Yes. Sa Pangulo, yung kesyo, yung mga medical certificate na kumalat, at yung mga nagtaasan daw yung mga presyo ng gasolina. Pinatanggal talaga nila yun at talagang pinasagot talaga nila yung Meta, hindi sila tumigil. At before that, yung pag may community standards involving yung privacy. Yung mga, alam mo yung mga, di ba, yung mga nababalita na pwedeng ipatanggal, mga ganon. Pero kung may control ba sila over and sa legal dimension, wala. One thing I learned from this coverage kanina, nung kinover ko to, 14 minutes nakapag-live stream yung bata nung ginawa niya yun, okay? Within 5 minutes, nung nakita nung CICC yun, kinontak agad nila yung Meta na take down agad. Pero ang sinasabi ng CICC, kaya na take down agad kasi pasok sa community standards ng Meta na, oy, bawal yung karahasan. Pero paano kapag meron tayong mga content dito sa Pilipinas na ayaw natin, for example, misinformation, disinformation, pero hindi pasok at hindi malinaw doon sa community standards, paano mo ipapababa ngayon? That's why they're really asking for the legislators to legislate na pwede ba magkaroon talaga tayo ng matibay na batas na kapag kailangan i-take down, dahil sinasabi ng batas natin, dapat ma-take down. Kasi yun yung, kasi sinabi kayo na sa ICC, kaya na-take down yan. Sinilip nung staff ni Senator Risa, meron pa rin. Hindi mawawala yan. Maraming nag-record. At lalong mako-curious yung mga tao, mga bata. Yun nga lalong mong sinusuppress. Pero yung Australia was successful, ha? Yes. Matagal na laban nila yan, mga 16 pababa. Kailangan na verify, pinagbawal nila. So, pwedeng pumalag There are other countries also na walang social media. Like, sabi mo ng China, North Korea, wala talaga sa Ganda mga ng internet. examples mo. Diba? North Korea talaga. North Wag Korea ano, para talaga. lalo mo silang tinakot. Pero, Ang pero Japan, buhay sila. Buhay ang sila. Oo, Japan, naman. napakababa ng social media usage. Kasi talagang
nagagamit na talaga siya sa masama. Ang dami ko nga kanina mga terms na hindi ko alam na ano yun, apparently. Meron pa palang watch people die na may mga ganun pa palang mga platform. Ay, oo. So, it's Mga really, radical, it's really ano. dangerous. Okay, showbiz tonight na tayo. Makichika tayo sa ating showbiz frontliner, Johnny Alipon. Matlur de Vera. Very Filipino raw ang magiging atake sa Philippine adaptation ng hit Thai film na P-Mac. Kwento mismo ng ilang cast nito, may Filipino folklore na ipapasok sa film. Meron daw kasing cultural reference ang pelikula sa Thailand na wala naman sa Pilipinas. Dahil highest grossing film ito sa Thailand, pressured daw ang cast. Pero excited pa rin sila sa very Pinoy na adaptation ng P-Mac. Soon yan sa cinemas. Meron po akong mga kaibigang Thai. Mini-message ako, we're doing P-Mac. So, ibig sabihin, the fact na nakakarating sa kanila, nagagawin natin yung isa sa mga pinakasikat at pinaka-like top-grossing film nila, di ba? Nag-change na ako ng genre. Drama na ako. Siyempre, doing comedy till now, for me, is I'm so thankful kasi I'm continuing the legacy of my dad. Susunod, higit 100 kumpanya pinagpapaliwanag ng DENR dahil sa problema sa plastic. At malaking bahagi ng bansa, maaraw daw bukas. Siya nawa. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Lord de Vera po ang inyong lingkod. Mahalaga ang pag-share mo nitong ngayon, naglipa na ang mga fake news. Para sa mahalagang balita at updates, mag-follow po at mag-subscribe sa social media pages ng Ano Pa Din News 5. Sa gitna ng problema sa bahang dulot ng sandamakmak na basura, pinagpapaliwanag ng DENR ang higit 100 kumpanya dahil sa kanilang plastic waste. Ayon sa palasyo, 155 companies ang inisyohan ng show cause order ng ahensya na posibleng may paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng Extended Producer Responsibility o EPR law. Sa ilalim ng nasabing batas, dapat may mekanismo ang mga kumpanyang may mga plastic packaging para i-recycle ang kanilang plastic waste. Naglalaro mula 5 milyong piso hanggang 20 million pesos ang multa. Depende po yan sa bigat ng paglabag. Pwede rin masuspinde ang business permit ng lumabag na kumpanya. Mga kapatid, maging maaraw ulit bukas sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa sa extreme northern Luzon na lang, ramdam ang maulang panahon dulot ng habagat. Yan naman maaliwalas ang Biyernes sa nalalabing panig ng Pilipinas. Pero posible pa rin ang thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan pagdating ng hapon sa Ilocos Region, Central Luzon, Mindoro, Provinces, Negros Island, Cebu, Bohol at Mindanao. Binabantayan naman ang Tropical Storm Saudel sa malayong silangan ng Mindanao at may nabuong low pressure area sa kanlurang bahagi ng bagyo. Ayon sa Metro Weather, posibleng magpaulan ang buntot ng LPA sa weekend sa silangang panig ng Visayas at ng Mindanao. Samantalang Tropical Storm Saudel naman, posibleng sumilip lang ito sa kanto ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Babantayan pa rin natin kung yan ba'y palalakasin ng habagat. Susunod, ang big comeback ng Big Bang. At 3 magkakapatid, isa ng birthday ngayong araw. Tutok lang mga kapatid, dito po sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños Oroseo po, anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5 para sa iba pang balita at updates.
Attention VIP! The Kings are back with a big bang. Energy hip-hop song ng Big with Triple I. Comeback yan ng K-pop powerhouse na Big Bang after a 4-year hiatus. First group comeback nila ito as a trio with G-Dragon, Taeyang at Daesung. Sa February 20 next year naman ang concert nila dito sa bansa. Siyempre, para naman sa ating pabaong pampagood night, pambihira, ang tatlong magkakapatid na viral ngayon online. Hindi sila triplets pero magkaka-birthday sila. Like how? Yes, at eto pa ha, sakto pang birthday nga nila today. Happy birthday! Happy birthday! Naku, taga-Capiz ang birthday boys na sina Sean at Clyde at birthday girl na si Pamela. Aba, iba-iba sila ng edad Merong 26-year-old, may 27 at may 31. At hindi yan sinadya ng mami nila dahil normal delivery silang lahat. Galing. So paano ang celebration? Eto na, iisang cake lang daw sila at nandun na lahat ng names nila. Aba, tipid yun And that what makes it beautiful. Hindi triplets, pero feels like triplets. Cute! Grabe pa. Happy birthday. Anong chances lang, nun? nagkataon. Tatlo talaga. Dalawang beses gang hirap na eh. Pero yung tatlo, Diba? pero isa lang regalo din nila. Pwede. Ay, Di paano naman. paghahatian nila Sila yun? yung cake, Oo. Alam niyo sino pa may birthday ngayon? Sino? Si Fernando po Jr. Talaga? 87 siya kung nabuhay siya ngayon. Classic line niya. Kung dito sa Cavite hindi ka nagsisimba sa Tondo, magsisimba ka na may bulak sa ilong. Meron pa yung something, kalusin. O puno ng salok, dapat ka ng kalusin. Wala akong entry doon. Wala akong entry doon. Meron. Ano? Kay Sharon Cuneta. Ang problema sa'yo, masyado ka, sabi mo, ang problema sa'yo, masyado ka lang maaga pinanganak. Ang problema sa'yo, masyado ka lang maaga pinanganak. Ang problema sa'yo, masyado ka lang huling pinanganak. Ganda. Ang gandang pang-extra. Ang alam ko lang, Sige. Sharon, yung Shawi, yung nagbabawal lang sa mga buffet Pero naman namang nagka-movie sila ni Fernando po Jr. Panahon Ilang nila taon yung tayo mga yan. kapatid, wala po tayo. Yan po ang 30 minuto sa paghihimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang bukas po, mga kapatid, ako si Johnny Alipon. Ako naman po si Lourdes de Vera. Ako naman po si Mayan Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.